Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr. matibay na saksi, katotohanan ng Diyos laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos Sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag. Sa bawat pahayag, tayo ay itinataguyod. Pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, apoy na naglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. Si Brother Fernando, tapat na bantayog. Sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-aalala. tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakap. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, Laging magliliyab ang aming pananampalataya. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist and Roman Catholic Church mga kapatid. Ang topic na pag-usapan ngayon ay patungkol dito sa the dietary law in Leviticus 11 are still binding to all Christian today. So syempre, affirmative dito si Brother Denmar ng SDA at negative naman si Brother Noel ng Roman Catholic Church.
sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minutes na final conclusion, mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, di naman sila bago sa ating platform, no? So summarize ko na lang. Rule number 1, yung ating limit sa pagsagot, yung 20 seconds. Rule number 2, yung close-ended question or categorical, dapat mamili mo na bago tayo mag-explain. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule na pwede kayong mag-explain kung hindi kayo makapili. So, tumawag lang ng moderator kung gusto yung gamitin ng karapatan na ito. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first time doon lang kayo magtanong sa nilatag katunggali. Pero, pag sumasagot naman, okay lang yan sa akin mga kapatid. So, pag sinabi ng ating sumasagot na hindi ko pa nilatag yan moderator during first cross exam automatic next question ko yan. Pero sa rebuttal, pwede na doon itanong ang lahat. Rule number 6, parusa sa 2 warning. So alam nyo na to, -1 minute. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Kahit pa tama para sa inyo, sa inyong church or group mga kapatid, yung mga salita na yun. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa. So mga ganun, hindi natin papayagan yan. Rule number 10, pwede kayong magtanong ng mga sensitive question about sa personal question din, pwede din, pero pwede din tanggihan. Rule number 11, disconnection time limit. So meron kayong 7 minutes para makabalik. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasad dito. Ito yung mga problem na mga first impression mga kapatid, bago lang natin nakita. So, ang aking pasya ay laging final and executory. Shoutout din, shoutout. Rule number 13, yung liability disclaimer ko bilang tagapamagitan, ako yung nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. At hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ninyo. Mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung yung moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po, sumasang-ayon po, Mr. Moderator. At yung ating negative? Yes, sumasang-ayon po. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa hindi nakakakilala at baka pwede nyo ding ikwento kung paano ba nagsimula ang pag-usap na ito. At ito na nga ngayon, humaharap na kayo sa isang live debate. Unahin natin si Brother Denmar. Pakilala ka, bro. Pakset Bonum sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyong pong malita lingkod kay Cristo, Brother Denmar Santiago, no? Ang inyong pong 3A Media Luzon Chapter President at one of the national mentors sa 3A Media or 3 Angels Missionary Endeavor Dedicated in Action. Yan po yung ating organization na itinayo ni Pastor Chris Bacalares during pandemic era mga kapatid. At naging part tayo dyan noong 2023. Ayan. So, mga kapatid, ang inyong pong malita lingkod ang tatayong afirmatibo sa aming paksa na patutunayan ko na ang dietary laws ng Leviticus 11 ay still binding sa mga Kristiyano ngayon or today. At ito ay tututulan ni Brother Noel Perfecto. So, si Brother Noel, hindi naman po bago sa inyo, mga kapatid. Siya po ang nakalaban ng isang member natin sa 3A Media Luzon, Brother Joey, recently. No? And I congratulate both of my friends, si Brother Joey, na former public information officer ng ating grupo at syempre ating kaibigan, long time friend mula pang Roman Catholic, Brother Noel Perfecto. So, ayun, at binabati ko lahat ng mga 3A Medians around
na around the Philippines and nationwide. So yun po, at maraming salamat and God bless us all mga kapatid. Okay, at syempre yung ating tututol sa negative side. Pakilala ka, kapatid. Ito po si Noel Perfecto ng Catholic Church, isang miyembro. At ngayong gabi ay magiging negative tayo sa topic natin na ang dietary law indicated in Leviticus 11 is still binding for all Christians. So ang pagdedebatihan namin ni Brother Denmar of SDA is not that Leviticus 11 is good for health. It's not about they prefer to follow it. It's not all about it. It's, I respect all that. Ang paglalabanan natin yung word na binding. Yung binding. Ibig sabihin, pag sinabi nating binding, meron siyang legal claims that binds all Christians obligatory to follow the dietary law indicated in Leviticus 11. So, yung binding ang pagka-didiskusyon na namin. At ako'y nagpapasalamat rin kay Brother Denmar na matagal ko ng kaibigan at sa SDA na ako'y naniniwala ito'y magiging fruitful discussion between both of us. God bless. Thank you. So simulan na natin ang ating debate, mga kapatid, at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative. Meron ata siyang share presentation. Bro Denmar, nakita ko na, bro. Okay na? Bro. Okay na? 10 minutes, bro. Okay, so yan. Good evening sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. Muli po ang inyo pong maliit na lingkod kay Cristo, Brother Denmar Santiago. So ito po yung topic natin muli, no? Yung dietary law ng Leviticus 11 ay still binding to Christians today. No, wala naman ho kasing Christian sa Old Testament dahil ang Christian is a word that sprouted from the New Testament. No, pagka sinabi po natin dietary laws, para do sa hindi nakakaalam, ito po yung mga food law, yung mga tungkol sa pagkain, no? Kaya mahal tayo ng Panginoon kasi nais ng Panginoon na hindi lamang tayo'y naglilingkod sa Kanya spiritually, but He is preserving our body because we are the temple of God. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang sumira sa templo ng Panginoon ay sisirain din niya. No? So tayo ang templo ng Panginoon at kung sino sisira ay sisirain din ng Panginoon. Mga kapatid, ano po ang patunay natin sa ating pinag-uusapan? Pero bago po yan, gusto ko pong i-establish, mga kapatid, ang prinsipyo ng ating pinaglalaban, no? Ang kautusan ng Panginoon, mga kapatid, ayon ho sa Biblia ay hindi pabago-bago. No, ang Diyos po namin na mga Adventist ay hindi po ano tawag doon? Hindi po siya bipolar na pabago-bago ng sinasabi. No, katulad doon nito, yung Malakay chapter 3 verse 6, I the Lord do not change. Kung ano pinaniniwalaan at sinasabi ng Panginoon, kung ano ang kanyang iniutos, hindi nagbabago. Hindi pwedeng magbago ang kautusan ng Panginoon. Bakit? Kasi yung kautusan ng Panginoon ay siyang mismong refleksyon ng karakter ng ating Panginoon. Kaya nga ho sabi sa Salmo 119 verse 160, God's laws are eternal. Pag sinabi natin eternal, walang hanggan. Kabilang ho dito yung dietary law, no? Mga kapatid, ito no? Sabi nga ho natin, ito ay refleksyon ng karakter ng ating Panginoon, yung kautusan.
No, dahil ang kautusan, wala pa man si Adan at Eva ay itinatag na ito ng ating Panginoon. Kaya nga ho sinabing eternal. Pagka eternal, there is no beginning, there is no end. Katulad ng Panginoon, itinatag niya na ito long before kay Adam and Eve. No, kaya nga ho kay Noah, ay may distinction na ng clean and unclean. Hindi naman Hudyo si Noah, no? Naglagay siya ng tigpipito sa arko. So, dahil may distinction yung mga hayop sa panahon pa lang ni Noe, it is simply to believe na meron talagang malinis at marumi bago pa lalangin ang sanglibutan. Katunayan mga kapatid, ang kasalanan niya ng unang tao ay may kaugnayan sa pagkain. Ito yung pagkain ng hindi karapat-dapat na ipinagbabawal ng Panginoon. Kaya nga nagkasala si Adan at Eva kasi kumain sila ng hindi karapat-dapat kainin nila, na iniutos sa Panginoon, huwag kang kakain ng bunga niyaon. Ngayon, pangalawa, mga kapatid, si Jesus mismo na ating Panginoon ang nagsabi, sabi niya, hindi ako naparito para sirain ang kautusan, kundi upang tuparin. Kahit mawala o hanggang mawala ang langit at lupa, hindi mawawalan ng bisa kahit kudlit o tuldok sa kautusan. Maliwanag ho ang purpose ng pagdating ng Panginoon. Hindi niya inabolish, hindi niya inialis sa mga alagad niya ang dietary law. Ang sabi niya, I came here not to destroy but to fulfill. Ano ba yung fulfill sa Greek? Yan yung plero. Ang ibig sabihin nun ng plero is to complete or fully uphold, panghawakan, hindi ho bitawan. Complete, ibig sabihin, kompleto mula sa 10 utos, sa pag-iikapo, sa dietary law, pakumpleto, hindi binawasan, walang tinanggal, walang inalis, kundi nandun pa rin, umiiral pa rin. Hindi kinansel. Katulad ng paniniwala ni Raymond Eramis na kinansel na ang 10 utos. Pagka kinansel mo ang kautusan, ay para bagang kinansel mo ang karakter ng Panginoon na eternal. Magkakabanggaan na sa Bible yan. Kaya mas magandang exegetical na i-roll out sa interpretation na hindi sinira ni Jesus ang kautusan. Manapa nung ang mga alagad, yung alagad mismo magpapatunay. Sino? Katulad nito si Peter. Anong sabi ni Pedro? Ang sabi ni Pedro, "For to this too you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you should follow in His footsteps." Atin daw, atin daw tularan ang Panginoon. Kung ang Panginoon nasunod sa kautusan, bakit tayo hindi natin sundin ang kautusan? Pagka sinabing huwag mong gawin ito, huwag mong kainin yan, huwag mong kakainin yan. Kung talagang tagasunod ni Jesus, gagawin mo ang ginagawa ni Jesus, hindi sa kailanman kumain ng baboy. Sino pa? Si Peter mismo. Sabi ni Pedro, isang Jewish Christian,
Jewish Christian naman talaga si Peter. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. Si Peter ba sumusunod kay Kristo? Yes. Ano sabi ni Peter? By no means, Lord, for I have never eaten anything that is profane or unclean. Hindi niya kumakain si Pedro ng karumal-dumal. Si Pedro na inaakala ni Brother Noel na ating kaibigan na kanilang papa sa Roma kuno ay hindi kailanman kumain ng karumal-dumal. No? Hindi siya kumain ng baboy. Hindi siya kumain ng seafoods. Walang kinaing karumal-dumal. Pa kahit yung mga apostoles, no? Nung nagtuturo sila sa sinagoga, yung mga Kristiyanong na-convert nila, no? Ang sinusundan pa rin ay si Moses. Kaya nga ang kanilang inuutos, no? Hinango saan? Sa matandang tipan. Huwag kayong kakain ng dugo, ng inihandog sa Diyos-Diyosan, ng mga ibinigti. Hindi ho ba nasa dietary law yan ni Moses? Kaya katunayan, habang nangangaral sila every Sabbath sa sinagoga, yung mga Kristiyanong kino-convert ng mga apostoles ay sila ay pinapangaralan tungkol kay Moses at sila ay naniniwala pa rin sa kautusan ni Moses patungkol sa pagkain. No? Isa pa ang huling pagpapatibay para sa ating debate. Yung nasa Isaiah 66 verse 17. Ito po ay future event. Na yung kumakain ng baboy, no, ay mapupunta sa isang wakas. Yeah. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanaw ng ating negative. Brother Noel ng Roman Catholic Church, your time starts now. Thank you so much, Brother Denmark. Ang una kong tanong, ang sabi mo, kinote mo, I think yung 1 Corinthians, no? 3:17, yung kung sino sisira ng templo ng Diyos, ay sisirain ng Diyos, di ba? So, ang question ko doon, sabi sa 1 Corinthians 8:8, sabi dito sa 1 Corinthians 8:8, sabi dito, now food, pagkain, Roma, will not bring us closer to God. We are no worse off if we do not eat, nor we are better off if we do. So, ibig sabihin, wala siyang saysay. Ang food is walang saysay sa paglalapit natin o paglalayo natin sa Diyos. Sinisira ba natin yung templo ng Diyos kapag kumakain tayo? Ayon na Objection, Mr. Moderator. Hindi ko pa po ginagamit ang unang Korinto 8:8. Okay. Mamaya niya na po yan. Okay, automatic next question yan. wala akong counter ang uncle. Pag sinabi talaga niya bro na hindi pa niya nilatag, either nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling, automatic next question. You can rephrase your question. Okay. You can... Sige, re-rephrase ko. Etong sinitas mo itong 1 Corinthians 3:17, if I'm not mistaken, yung sisira ng templo ay sisirain ng Diyos. Yun yung pinakauna mong sa pagkain ba, masisira mo ang templo sa pagkain? Yes or no? Yes. Dahil ang katawan niya ay templo ng Panginoon. Malinaw po yun sa Bible. Ang katawan ay ang templo ng Panginoon. At halimbawa ko, ikaw ay kumain ng baboy, nilalagyan mo ng karumal-dumal ang iyong katawan. At sabi ng Panginoon, ikaw ay mapupunta sa isang wakas. Isaiah 66. Next question ko, meron ka bang masisitas dito sa New Testament, not Old Testament, na pagkain mo ng baboy or yung unclean na tinatawag sa Leviticus 11, makakasira sa iyo, sa templo ng Diyos na ikaw?
Yes, meron naman sa New Testament. Oh, ang sabi ng Panginoon, hindi niya sisirain ang kautusan. Isa sa mga kautusan ay yung huwag kang kakain ng baboy. Oh. Ayun ay applicable pa rin hanggang sa ating panahon. No na sige, tuloy. Sinitas mo tong Isaiah 66:17. Na ang sabi dito, yung kumakain ng baboy, daga at ng mga karumalduman, ito ba ay representation of pagan nations, yes or no? Yan po ay magaganap sa huling araw. Maliwanag ho kasi ang context diyan. Yan ay nakita natin sa verse 21, 22, yung bagong langit at bagong lupa. No? So ibig sabihin, bago tumating yung bagong Jerusalem, may mga kumakain pa rin ng baboy na nahuhukuman ng Panginoon. So ibig sabihin mo, yung paglipas na yung pagdating ng bagong langit at bagong lupa, ito ba ay pagdating ni Kristo o eschatology pa rin to from our time, categorical? Is it future okay. Objection, Mr. Moderator. Hindi namin usapin dito ang eschatology. Out of topic po yan. Okay, counter objection meron ba? Out of topic to? Absolutely, Brother Rasha. Sabi niya, yung bagong langit at bagong lupa, doon ko siya tinatanong, yun ang sagot niya sa akin. So, syempre, mako-cross-examine natin yan. Okay. Kakasabi lang niya. Okay, so ganito, before ko i-judge yung out of topic, usually tinatanong ko talaga kung ano yung connection niya dito sa topic natin sa Leviticus Dietary Law. Bro Noel? Bakit kasi sinitas niya yung sa 66:17 na yung kumakain ng mga baboy. Ang sabi niya, ito ay mahatulan pagdating ng bagong langit at bagong lupa. Okay. Kaya tinanong ko sa kanya kung kailan itong bagong langit at bagong lupa, pagdating ni Kristo o in the future. Yun ang tanong ko. Ganito, lahat talaga pag kinoconnect ng nagtatanong doon sa topic, either it follows or not, tinatanggap ko lagi as a valid question. However, kung talagang malayo yan, Bro Denmark, you can use your 10 seconds. Gagamitin mo ba? Okay, 10 seconds. So, kasi eschatology po yan. So, pwede naman natin ibahin yung topic kapag eschatology. Pero hindi po yan ang usapin. Balik po tayo sa dietary law. Next question. Sabi dito sa 66:17 ng Isaiah, those who sanctify and purify themselves to go into the gardens, following the one who stands within. Sino yung following the one who stands within? Yun ang tanong ko, sino? Sino da? Yung mga kausap dyan ay yung mga kumakain ng karumal-dumal. O sino man yung aabutan na yan, kasi sa future pa nga yan Pero, hindi kami kasama dyan. Yan yung mga lumalabag na kumakain ng daga, ng baboy, no? Ayan. Next question. So, makakasama sila sa isang wakas. Related to sa idolatry, sa pagsasamba ng Diyos-Diyosan, yes or no? Yes! Kaya nga isa ang mga Katoliko sa panayang kain ng baboy. Kasi nga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya po kasama mga Katoliko. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross ng ating negative sa affirmative. Shoutout muna kay Aladin Gregorio. Sabi niya, watching daw siya. Dating magkakampe, ngayon magkakalaban na. Shoutout din kay Jun Castro. Hindi naman para sa kay Jesus iyang kautusan sa
na 10C dahil siya ay matuwid. Pag matuwid, hindi pwedeng utusan ng 10 Commandments kasi matuwid na nga. Shout out din mga kapatid kay Arwin. Sabi niya, samahan nawa bro Noel Perfecto. Shout out din kay Clito. The law of the Moses is the word and the testimony of the Christ, meaning they are one and it's the old covenant. What is the new covenant, or is there a new covenant? The law of Moses and the word, testimony of Christ the Father. Mahaba yung comment niya. Shout out din kay John Castro. Kung hindi nagbago ang kautusan, bakit wala nang pagsusunog ng tupa? Bakit wala na ang pag-iikapo sa time ng mga apostol? At yun, dako tayo sa negative presentation, Brother Noel. Your time starts now. Thank you so much. Ito po ulit si Noel ng Catholic Church. Ang tinitindig natin dito, negative tayo. Kasi tinitindig natin dito, hindi na binding yung dietary law. And paano natin nasabi? It's because Christ Himself ang siyang nag-reveal, you know. So, binabasa ko yung encyclopedia ng Adventist, you know, kahapon. Ang sabi doon, si James White, yung asawa ni Ellen G. White, pati si Ellen G. White, hindi sila naniniwala na binding ang dietary law. Dietary law based sa scriptures. Una talagang nag-aano sila diyan, hindi nila sinusulong. Sabi nila, ang dietary law para kailangan ma-abstain or ma-prohibit yung mga bawal, dapat may revelation kay Jesus Christ. So, ibig sabihin, by merely using the Bible, sabi nila, abolish na to, abrogated. Sabi ng mag-asawa, even si Uriah Smith. Alam mo kung bakit nagkaroon ng binalik ng SDA yung dietary law? Is because dun sa alleged vision ni Ellen G. White. So ibig sabihin, kung Biblia ang pagbabatayan natin, para sa kanila hindi kailangan yung dietary law. Tapos nung sumunod, may vision na siya, kaya na prohibit sa yung mga unclean foods na tinatawag sa Leviticus 11 is because of her vision, you know. So it's a new thing. Ibinalik yung inabolish na ni Christ, ibinalik ni Ellen G. White, you know. So kaya etong mga latag ni Brother Denmark, mahina siya kasi wala siyang seed. Puro general yung law. Ang dami yung law kasi inabolish na and it is fulfilled in Jesus Christ. Generic yung sinasabi niya, walang seed na, ibig sabihin ko, walang specific sa dietary law sa New Testament. You know, so mahina yung niya. Dito sa irabat natin tong sa Isaiah 66:17. Ang sabi niya, yung kumakain ng baboy, this is description. Yes, there is a verb, pero yung description to of pagan nations. Kasi ang pagan nations, they worship idols. Kaya sabi dito sa natin, sa Quest Study Bible, sabi dito, link 66:17, unclean things, these are similar to the things listed in Isaiah 65 verses 3 to 4, detestable things associated with idol worship. Not because kumain sila ng baboy, defiled na sila kagad. No. Kasi detestable sila because they were associated with idol worship, superstition, and immorality. Remember, sa Leviticus 11, hindi niya tinouch. Yung Leviticus 11, ang sabi doon, this is unclean for you. Ang kausap doon, Israel. So, ibig sabihin, ang inuutusan doon, yung Israel, hindi all people. So, sa all people, wala siyang pinagbawal ang Panginoong Diyos.
Kaya hindi pwedeng magkasala itong yung Gentile na hindi binigyan ng kautusan. You know, so napakasimple niya, no? Brother Denmark, dyan punto na yan, napakasimple. Ngayon, bakit natin sinasabi na itong dietary law ay hindi na pinatutupad? Unahin muna natin kasi this dietary law, its purpose of holiness in the past were already served. Ibig sabihin, it served its purpose. Ibig sabihin, nagawa na niya yung kanyang trabaho. You know, until sa pagdating ni Christ. Kaya kita tinatanong, kasi sinabi mo yung heavens and new earth, hayaan mo na, hindi ko na ano yan. Okay, so Romans 10, Brother Denmark, para same page tayo, puntahan mo rin. For Christ is the end of the law. Yung sinasabi mong maraming eternal na covenant, even yung yung covenant of circumcision, it is also eternal. You know, eternal siya, pero makikita natin yung eternality niya, it ends on Christ. You know, it ends in Christ, I'm sorry. For Christ is the end of the law for the justification of everyone who has faith. Merong pananampalataya kay Kristo. So, paano natin nasabi na natapos na? Sabi dito sa Galatians 3, Brother Denmark, para masundan mo ko. Sa 24, sabi dito, 23 to 24. Before faith, ibig sabihin, bago dumating ang Panginoon Kristo, bago yung New Testament, before faith came, we were held in custody under law. Ayun, may custody under law. Confined for the faith that was to be revealed. So, yung custody mo, nasa law ka until ma-reveal yung faith. Pumasok yung New Testament o yung gospel, yung New Testament, gospel of Christ. Consequently, in verse 24, the law was our disciplinarian. Sabi sa KJV, ang ganda, schoolmaster. Ibig sabihin, teacher. You know? For Christ. Consequently, the law was our disciplinarian for Christ, that we might be justified. Okay, thank you. Justified by faith. But now, New Testament, that faith has come, dumating na yung gospel, dumating si Christ, we are no longer under the disciplinarian. Hindi na tayo under do sa schoolmaster. You know, so makikita natin yung schoolmaster, it serves its for purpose. Hindi siya nag-fail actually, but tapos na yung purpose niya. Yung duty niya tapos na. Until pagdating ni Jesus Christ, you know. So kaya ang law was fulfilled in Christ. Yung sinasabi mo sa Matthew 5:17 and 19, hindi nga na fulfill ng Jews yung entirety of the law, kaya kailangan niya dumating. And the law was fulfilled. Hindi niya inabolish, hindi niya sinira, kundi he fulfilled it to himself. You know, so napakalinaw niya, Brother Denmark. Colossians 2, pakinggan natin mabuti itong Colossians 2. Sabi dito, okay, so sabi dito, let no one then pass judgment on you in matters of food and drink, or with regards to festival or new moon. These are shadows of the things to come. The reality belongs to Christ. Nung pagdating ni Jesus Christ, ito mga dietary law na ito, tinanggal na. Sinabi rin niya yan sa Mark 7 verse 19. Thus declaring all foods clean. You know, so sabi dito sa sana may time pa ako, Brother Rasha. Romans, punta tayo sa Romans 14.
Sabi niya ni Saint Paul dito sa verse 14, I know and I'm convinced in the Lord Jesus Christ. Ano convinced sa kanya si Lord Jesus Christ that nothing is unclean in itself. Tapos sabi rin niya dito sa 17, for the kingdom of God is not a matter of food and drink, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, Brother Denmar. Sabi rin dito sa 20, very important yung verse 20, Brother Denmar. For the sake of food, sa sake of food, do not destroy the work of God. So, ibig sabihin, wag nating istumble yung kapwa natin for the sake of food. Everything is indeed clean. Everything. Hindi something or some of them. Everything. Thank you so much. Everything is clean. Indeed. But it is wrong for someone to become stumbling block by eating. So, ibig sabihin, kung nakakatisod tayo ng ating kapwa, magkasala rin tayo. So, pero ang sinasabi dito is hindi na binding yung binding yung dietary law natin. Ang dami niyan, mga letra por letra pa tayo, no? So, sabi dito sa 1 Corinthians 8:8, yung kaninang tinanong ko at inano mo muna, isinantabi mo muna. Sabi niya dito, 1 Corinthians 8. Okay. Sabi niya dito, no, brother, now, food will not bring us closer to God. We are no if we do not eat, nor are better off if we do. Thank you. Okay, so dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Denmar, your time starts now. Okay, kanina, binanggit mo yung Leviticus 11, sinabi mo, inutos ito sa mga anak ni Israel, at sabi mo, inabolish na ito. Okay. So, saan natin mababasa sa bagong tipan na inabolish na yung dietary law sa mga Kristiyano? Chapter and verse. Sabi dito sa Hebrews 9, punta tayo sa Hebrews 9. Kailangan i-skip, ko lang to. Sabi dito sa Hebrews 9, teka, yung verse natin. Sorry, okay. Verse 10, sabi doon, but only in the matters of food and drink and various ritual washing, regulations concerning the flesh imposed until the time of the new order. Yung new order is when Christ came. Okay, next question. At ang sabi mo rin kanina, nung dumating si Kristo, hindi niya inabolish yung law. Tama ba ako ng pagkakadinig? Yes or no? Yes. Tama yung pagkakarinig mo based doon sa Matthew 5:17 to 19 na kaninang nilatag mo. Kaya lang take note na hindi niya inabolish yon, but he fulfilled it to himself. In himself. Hindi niya pina-fulfill yon sa ibang tao. Kung na-fulfill ng ibang tao yon, hindi na niya kailangan dumating. Okay, next question. Ngayon, doon sa dalawang pahayag mo na itinanong ko sa'yo, alin doon ang mali? Yung inabolish na o yung hindi pa? Alin sa dalawang sinabi mo ang mali? Walang mali doon, parehong tama. Parang tama kasi depende sa context yun. Ang sinabi doon ay I did not come to abolish it but to fulfill it. He fulfilled it to himself or in himself. Yung inabolish niya is for all people. Kaya nga sa Ephesians 2, tinanggal niya yung dividing wall which is the law. Okay. Pero ina-affirm mo na dumating si Kristo, hindi niya inabolish yun. Tama o mali? Tama. Oh. Hindi niya, ulitin natin, no, sa dun sa Matthew 5, hindi niya inabolish yun, but he fulfilled it in himself. Naintindihan mo, bro? Kaya sabi niya dun sa verse 20 doon, unless you surpass the righteousness of the teachers of the law, you shall not see the kingdom of God. Kasi yung mga Okay, next question.
So, yung kautusan, yung word na nomos, doon sa Matthew chapter 5 verse 17, kasama ba doon yung dietary law ng Leviticus 11 na hindi inabolish ni Kristo? Yes or no? Kasama, yes, kasama. Hindi niya, remember, hindi natin ma-stir up yung mga audience dito. Hindi niya inabolish yun, but he fulfilled it in himself. But he basically abolished it for the Christians, but for himself, he fulfilled it, bro. Okay. Next question. Okay, next question. Now, tawag dito, sinitas mo kanina yung Mark chapter 7, nung binasa ko yung Mark chapter 7. Diyan ba sa Mark chapter 7, base sa context, ano yung kinakain nung mga alagad nung sinaway sila ng mga Pharisees? Gabi. Very good question, ano? Ang kinakain nila doon, yung under sa Levitical law na clean foods. But the thing is, meron silang dinagdag na yung hand washing, no? Na maghuhugas ka. But the thing is, yung declaration ni Jesus Christ, thus declaring all foods are clean, meaning walang makakapag-defile sa'yo sa lahat ng ipapasok mo sa inyong bibig. Pag sinabing everything or anything, lahat yon. Okay, next question. Okay. So, maliwanag na ang kinain ng mga apostoles doon, tinapay at hindi baboy, Brother Noel. Tama ba? Ayon sa context, yes or no? Correct. Wala tayong objection diyan. Ang objection natin doon is ang sinasabi ni Jesus Christ dito, kahit anong ipasok mo sa ibibig mo ay hindi makakapagparumi sa isang tao, kundi ang lumalabas sa ating bibig. Kasi ang lumalabas sa ating bibig yung karumihan ng ating puso. Yun na yung sinasabi. Unless na pa. Okay. So, next question. Next question ko sa'yo. Ginagamit mo si si Apostol Pablo, no? Pupunta natin yung Colossus 2:16. So, i-confirm mo ba sa akin ngayon na gagamitin mo rin to affirm and to support yung verse 16, yung verse 14? Gagamitin mo rin ba yon? Yes or no? Clarification muna, Brother Rasha. yung clarification ko, gagamitin saan? Ano yung tanong niya? Okay. Okay. Ito yung clarification ko, Mr. Moderator. Sige. Para mabuo yung kanyang argumento, tutulungan ko yung negative. Kasama ba sa argument mo yung Colossus 2:14 o yung 16 lang? Okay. Ayan ang Kasama tanong ko. na yan by context, kasama lahat yan. Kasi obliterating ban against us with its legal claims. Yung legal claims na yan, kasama yung dietary law dyan. Kasama dyan. Kaya nga, doon sa 16 mismo, sinabi na with regards to food Next and drink, sabi niyo ganon. Okay, next question. So, ibig sabihin, Brother Noel, doon sa verse 14, lahat ng ipinako, nailed on the cross, hindi na dapat sundin. Yes or no? Yes. Absolutely, yes. Kasi nga pinako nga sa krus eh. Ang sabi dito, pati yung dietary law, hindi na kailangan mag-judge ang mga Jewish Christians na mag-judge sa mga Gentile Christians about food and drink, bro. Sinabi dito sa verse 16, bro, Next letra por question. letra. Okay, next question. So, kung lahat ng ipinako ay hindi na dapat sundin o hindi na dapat talimahin Time. at hindi ka na 7 ay, minutes. sayang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live at nandyan si Jessel Bello. Everything pati iti ng manok. Hahaha, pwede ba yun? Shoutout din kay Edwell Ortaleza. Bro Noel, sana hindi mo inamin na hindi inabulish ni Kristo ang kautusan. Shoutout din kay Fox Cyrex. Sabi niya, the law of the Old and New Testament are not completely
identical. Leviticus 11 is not part of the new covenant. So doon kay Pfizer Rose Cloud, and who say pigs are food. So doon mga kapatid kay Bong Poras, the law and the prophets are already fulfilled by Christ, Matthew 5:17. So doon mga kapatid dito kay John, malinaw talaga ang presentation ni Bruno Well, malinaw na malinaw sa Colossians 2:16 ang refer yan sa dietary law na pagkain. Hindi naman i-quote yan kung hindi refer sa pinagbabawal na pagkain. So doon kay John Castro, ang bawal o layuan na pagkain na tinutukoy sa New Testament ay iyong pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, binigti at dugo ayon sa aklat ng mga gawa. Shoutout din kay Velarde Andres. Una, naniniwala kami na ang Diyos ay nagbabago sa kanyang likas na kabanalan at karunungan. Ang kanyang mga tagubilin sa lumang tipan, kabilang ang pagkakaiba ng malinis at maruming pagkain, ay hindi lamang seremonyal na kautusan kundi may malalim na layunin para sa kalusugan. So, mga kapatid, na mahaba yung comment niya. Tuloy-tuloy tayo dito. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. Again mga kapatid, sa ating topic ngayon patungkol dito sa Leviticus 11, the dietary law mga kapatid are still binding to all Christians today. Brother Denmar, your time starts now, bro. Alam niyo po, dumating po si Brother Noel, hindi ko alam po nakainom ito ng paracetamol. Kasi ang sakit sa ulo. Isipin niyo, ang sabi niya, no, inabolish na, tapos hindi pa inabolis. Inulit-ulit ko na nga yung tanong, iniba ko na nga yung format ng tanong. Abay, umaamin na hindi pa nga inabolis. Abay, talaga naman, Brother Noel, at mga kaibigan, ay ganito pala kakulit yung aking long-time friend, Brother Noel. No? Ganun pala siya kakulit. Na sabi niya, abolish na yung dietary law, maya-maya, hindi na. Hindi ko maintindihan. Ano ba talaga? Inabolish ba o hindi? Yun ang mahirap. Nagkakakontrahan. Maniniwala ho ba kayo doon sa dalawang taong may salita? Aba, sabi ni Apostol Santiago, wag umasa ang tao ngayon na magkaroon siya ng gantimpala kasi dalawang sabi o dalawang isip. Ngayon, eto, tingnan po ninyo ha, yung ating kapatid, nasave lang by the time pero mamaya, babalikan natin itong Colossus, no? Ngayon, eto, mga kapatid. Sa panahon na yon, siyempre, sila Ellen White ay galing sa Protestant, no? At yung kanyang asawa, galing sila sa Protestant. At sila, mga kapatid, ay hindi talaga unang nagda-diet ng Leviticus 11. Pero ang church kasi progressive, no? Progressive, ibig sabihin lumalaki kay Kristo o sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya nung panahong yaon, no, ay hindi na sila nanatili doon, kundi pinanghawakan na nila yung nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya hindi ko alam kay Brother Noel kung pasaring lang niya lang ba yun, siya na mismo yung sumagot. Ang sabi niya ay dahil nag-progress dahil sa health reform. Hindi ata aware si Brother Noel na yung health reform ay hindi lang patungkol sa hindi pagkain ng karumal-dumal, kundi sa pagiging vegetarian. Malawak po kasi ang sakop ng health reform. Kahit po yung pagpupuyat, yung paglalaro masyado ng sports, no? Yan ang mga pinagbabawal, no? Yung kape, etc. Malawak po yung health reform. Hindi lang yung vision doon sa Leviticus 11. Mukhang hindi ho talaga naintindihan ni Brother Noel yung kanyang binasa sa encyclopedia, no? Ngayon,
bilang pasusog doon sa ating pagre-rebuttal sa kanya, no? Dito sa Colosas 2:18, mapapansin po ninyo mga kapatid, ang sabi dito ay ganito, huwag ninyong hayaan na agawin kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakumbaba at pagsamba sa mga anghel. Colosas 2:18. Ito ho yung context. O ang tawag ho dito, context. Pagka ho tayo nagbasa, mga kapatid, ay itutuloy natin ang basa. Hindi ho puputol, kukuha ka ng kapiraso, puputulin mo. Ano ho ba ang naisip parating ni Apostol Pablo? Dati kasi, ang kausap niya dito, mga hintil. No? Hindi tutol si Apostol Pablo sa policy, no? Sa policy ng dietary law o ng Sabat. Bagaman binanggit din dito ang Sabat. Kasi nakaramay dyan sa 16, no? Kaya sinasama ko bagaman wala sa topic. Yung pagkain at yung Sabat ay hindi tinututulan ni Apostol Pablo. Kundi ang tinututulan ni Apostol Pablo ay yung manner. Again, yung manner. Bakit? Kasi itong mga Kristiyano dito na kanyang sinusulatan ay katulad ito ng mga tao sa panahon ni Hoseas at ni Ezekiel, na kaya ipinatigil ng Panginoon ang pagsasabat sa Northern Kingdom ng panahon ni Hoseas ay dahil iniaalay sa Diyos-Diyosan. Pero hindi kailanman tumutol si Pablo sa pangingilin ng Sabat at sa hindi pagkain ng karumal-dumal. Wala tayong mababasa ganun. Kumbaga, sariling interpretation lang ito ni Brother Noel. Ngayon, puntahan natin yung Matthew chapter 5 verse 17. Sabi niya, tinupad daw ito. Tinupad daw ito ng Panginoon sa kanyang sarili. Sarili niya lang ba ang kausap niya dito? Kung sarili niya lang ang kausap niya dito, baka may psychosis na yung Panginoon. Pero hindi tayo papayag, no? Babasahin mo natin yung Matthew chapter 5. Basahin po natin Matthew chapter 5. Babasahin ko po kung sino kausap pa. Ito. Pansinin po ninyo. 5 verse 18. Ayan. So, ang kausap niya dito ay maliwanag yung mga alagad. Ikaw talaga, Brother Noel, kaya sabi niya dito, nang makita ni Jesus na napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Maliwanag, Brother Noel, na sa Matthew chapter 5 verse 1, ang kausap niya dito ay yung mga alagad at yung maraming tao. Yung mga nagsisunod kay Kristo. Ano tawag doon? Kristiyano. At isa doon si Pedro. Ano sabi ni Pedro? Hindi ako kakain ng karumal-dumal. Hindi kailanman ako kakain ng karumal-dumal. Gawa 10:15. Si Pedro ba, Kristiyano? At tandaan natin ang ating usapan. Diba? Ang ating usapan, kung binding pa sa mga Kristiyano ang dietary law, nagbigay ako ng specific na tao. Sino? Si Pedro. Ngayon, yun ang tutulan mo. Diba? Ngayon, punta natin yung Marcos 7. Mahilig mambaluktot yung ating kausap Marcos 7. Thank you. Ano ba yung kinakain nung mga alagad nung sila'y sinita
ng mga Pariseo. Basahin ho natin ang Marcos 7. Sabi dito, nang sama-samang lumapit sa kanya ang mga Pariseo at ang ilan sa mga eskriba na nanggaling sa Jerusalem, kanilang nakita ang ilan sa kanyang mga alagad na kumakain ng tinapay. Na marumi ang mga kamay. Di ba? Kaya sinisinaway ng mga Pariseo. Di ba? Kaya lang. Nawala yung ating camera. Paano ba to? Okay. So, kaya sila sinaway ng mga Pariseo kasi napakarumi ng kanilang mga kamay. Hindi sila sinasaway dahil kumakain sila. Ay, Brother Noel naman, ang kinakain dito, tinapay. Hindi baboy, hindi seafoods, at lalong hindi kimchi ang kinakain dito. Ang kinakain dito, Brother Noel, tinapay. Ang tinapay ba karumal-dumal? Yung ginagawa nila, yung tinutukoy ng Panginoon, na kapag kay pinasok mo sa bibig mo, nalalabas, yun yung, sayang. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second presentation ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Noel. Ba't ba bumabaliktad to? Fix mo muna bro. Ba't ba bumabaliktad to? Teka ha. Yan mo. Okay. Ayan. 7 minutes, Brother Noel. Your time starts now. Una kong tanong bro, Brother Denmar. Dito sa Mark 7, verse 18, ang sabi dito, do you not realize that everything that goes into a person from outside cannot defile? My question is, ano yung everything dito? Yung tinutukoy dyan ay yung tinapay. Kasi kumakain sila ng tinapay. Lahat ng tinapay na pumapasok sa bibig. Tinapay ang kinakain kasi nila dyan . Wala naman hong baboy dyan. Hindi naman kumakain ng chicharon yung mga alaga dyan. Tinapay kinakain. Next question. Yung definition ng everything is all or some. Categorical. All. Maliwanag naman all. Lahat ng tinapay. Lahat ng tinapay na kanilang kinakain na marumi ang kanilang kamay, pag lumabas marumi. Yun yung nagpaparumi sa tao. Kaya iyon yung tinutukoy, hindi chicharong baboy ang kinakain dyan, kundi yung tinapay. Walang kinalaman yan sa dietary law. Wala. Next question na ako, di ba? Dito sa Romans 10:4, ang sabi doon, Christ is the culmination of the law. Pag sinabi ba bang culmination is fulfillment, yes or no? Yes, fulfillment. Pero ang sabi niya sa Tagalog, si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. It doesn't mean na nakauwi ka na wala ka. Parang ako, galing ako sa labas, umuwi ako, hindi naman ako nawala. Ganun yun, Brother Noel. Hindi ibig sabihin na ikay nauuwi, nawawala ka. Yun ang logic dun . Pagka ba nauuwi ka, nawawala ka, halimbawa, galing ka trabaho, nauuwi ka, nawawala ka ba? Nape-preserve ka kasi nandun ka sa bahay? Yung bang mga Jewish people of the old, have they fulfilled or have they accomplished the entirety of the dietary law? Have they followed it zealously, yes or no?
Of course, ang halimbawa nga niyan ay si Peter. Binigyan na nga po kita ng halimbawa eh. No, si Peter, sa aklat ng mga gawa, sa Gs, talatang 15, ano sabi niya doon? Kailanman hindi ako kumakain ng anumang karumal-dumal. Oh, diba? Nung binigyan siya ng vision, sabi niya, hindi ako kumakain ng karumal-dumal. Oh, mabigay ka sa akin ng halimbawa ng Hudyo, Jewish Christian na hindi nasunod para makatablak. Ang sabi mo, itong mga Jewish people, in its entirety, nasunod nila yung dietary law, yung entirety of dietary law. Bakit sila pinagsabihan ni Jesus Christ sa Mark 7 na sinusunod nila yung traditions of men kung sinusunod pala nila yung entirety of dietary law? Okay, hindi yung dietary law ang problema sa Mark 7. Ang problema, yung tradisyon nila ng paghuhugas. Walang kinalaman sa pagkain yung Mark 7. Again, walang kinalaman sa policy, kundi sa manner. Manner. Hindi doon sa dietary law, kundi kung paano kumakain. Ang sabi mo dito sa kay Pablo ay kay Pedro sa Acts 10, sabi niya hindi siya kumakain, 'di ba, ng mga marurumi, you know. So sinabihan ba siya ng anghel na do not call anything profane what God has made clean? Yes or no? Yes, sinabihan siya. Pero ano sagot niya? Hindi ako kailanman, ikatlong ulit niyang binanggit, hindi ako kailanman kumakain ng karumal-dumal. Hindi nga kumain si Pedro eh. Kung nakakain sana si Pedro, hindi sana binatak agad yung kumot. Kasi gutom na siya eh. Kahit sino, pag sinabing kumatay ka Pedro, kakain yun. Hindi, binatak agad. Paano ka nakakuha ng baboy doon? Naniniwala ka na salita ng Diyos yung sinalita ng anghel na do not call anything profane what God has made clean? Naniniwala ka salita ng Diyos to, yes or no? Yes, naniniwala ako. At naniniwala din ako na salita ng Diyos yung sinabi din ni Pedro. Lahat, no, ang Biblia ay salita ng Panginoon. Libro ng Panginoon. This is not a Catholic book. This is God's book. Ang Biblia, lahat ng nakasulat dito, yan ay salita ng Panginoon. Dito sa sa Acts 11 verse 3, naniniwala ka na nakikain si Pedro sa hapag ng Hentil, yes or no? Yes, nakikain siya sa mga hintil. At yung mga hintil diyan, no, ay hindi kumakain ng baboy. Bakit ka mo? Kasi doon pa lamang sa Acts 15 mababasa natin, ina-affirm. Ano yung ibig sabihin ina-affirm? Pinagdidiinan. Ginagawa na nila pero ipinagdidiinan lamang ng mga apostoles na huwag kayong kumain ng karumal-dumal. Hindi kumakain ng karumal-dumal yung mga hintil dyan. Next question. Ang sabi mo, yung hintil dito hindi kumakain ng baboy. Meron ka bang letra for letra, verbal? Meron. Acts chapter 15 verse 29. Pinagdidiinan. 7 minutes time. Sayang. Okay mga kapatid, so dako tayo sa ating rebuttal ng negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live, 42 sila na nag-live comment. MacArthur, 1 Timothy mga kapatid, tibag na dyan ang SDA at Catholic. Shoutout din kay Porks Cyrix, everything daw ay lahat ng tinapay, naka-laugh emoji. Paisoy Cloud, tinapay kinakain dyan tapos papalitan ng RCC ng baboy. Shoutout din kay Jim Well Vlog, best friend, isa ko na ba si Denmark. Mga kapatid, shoutout sa lahat ng mga nasa Templar, shoutout sa inyo sa lahat ng In Defense of the Truth, kay Sister Nena.
kay Sister Malu, shoutout sa inyo mga kapatid. At sa Debaters Convention, kay Brother Albert Hinkel, sabi niya saan daw siya, kanino ba ako tataya dito. So mga kapatid, ako tayo sa rebuttal. Brother Noel, your time starts now. Ayun, no? Nalilito pa si Uncle Albert. Oh. Ito yung rebuttal natin is napaka-easy, no? It's like as easy as drinking a glass of water. And the reason why I say that is that yung mga answers at pahayag ni Brother Denmar, wala sa hulog. Natatawa talaga ako. Sorry, Brother Denmar. Sabi mo, yung mga hintil dito sa yung kinainan niya na hapag ni Pedro na hintil, wala raw baboy. Sana kasulat dito. Sana kasulat. So tapos sabi niya, ang inano niya yung Acts 15, yung council in Jerusalem, walang pinagbawal na baboy doon. Ang pinagbawal doon, yung mga strangulated meats, animals, tapos yung mga inalay sa Diyos-Diyosan, at yung dugo. Yun yung inano doon. Walang sinabing baboy. Napupulot ito? Wala siyang seed talaga. Sobrang hina. Tapos dito sa Mark 7, ang sabi niya, this is not referring to any dietary issues. Kambira. Dinagdagan na nga Dinagdagan na nga nung mga pariseyo at mga teachers of the law na sinabi mo na nasusunod nila 100% entirety of the dietary law. Sabi ko, bakit sila pinagalitan? Pinagalitan sila, Brother Denma, kasi dinagdagan pa nila. Meron tong dietary issue. Kaya nga sabi niya, basahin natin, Brother, Mark 7. Puntahan natin yung Mark 7, Ito yung alam ni Jesus Christ na hindi talaga masusunod. Even yung one aspect of the law lang to, yung dietary law. Hindi masusunod siya in its entirety ng kahit sino man. Alam niya yun. Kaya yung law was culminated in Jesus Christ. Sa kanya anak natupad siya. Sa kanya yung summit, sa kanya yung end of the law, because siya lang ang accomplish niyan. And the reason why it ended on him, kasi walang maliligtas sa pagsunod dahil meron sila malalabag. Ang maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang grasya, grace through faith, working in love. So, sabi ni Brother Denmar, wala raw ito kinalaman sa dietary. Ang sabi dito ni Jesus Christ, He said to them, are even you likewise without understanding? Verse 18. Sabi dito, do you not realize that everything, inamin ni Brother Denmar, yung everything pala, hindi something, hindi some, and that few, kundi all. Inamin niya ni Brother Denmar, naka-record, no? Yung everything that goes into a person's from outside cannot defile. Hindi kanya parurumihin. So, ibig sabihin, kahit anong ipasok mo dyan, baboy or hindi kanya parurumihin. So, ang sabi niya dito sa verse 7, since it enters not the heart, but the stomach. Hindi siya pumapasok sa puso, kundi sa iyong tiyan. Unless na mapakita sa atin ni Brother Denmar na yung kinain niya, pumunta sa puso. Ang sabi dito, but the stomach and passes out into the latrine. Yung latrine is intestine at ilalabas mo siya. So ibig sabihin, hindi siya nakapag-defile ng iyong puso. Thus, He declared all foods clean. Meron naman declaration, Brother Denmar, na nilinis niya. So, but what comes out of a person, that is what defiles. Thoughts, evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, blah, blah, blah. Yun ang nakakapagparumi sa atin. That what defiles a man.
So, sa pag-declare niya ng all foods are clean, pakinggan muna natin ulit ang Panginoong Diyos, sa Acts 10. So sabi niya, yun daw, salita ni Pedro at salita ng Diyos ay pareho raw salita ng Diyos. Nagkakamali nga si Pedro, kaya nga nag-iba siya ng stance. So, sabi niya, but Peter said, "Certainly not, sir." Ang pinakita dito, yung mga pinagbabawal, all earth's four-legged animals. Baboy, four-legged rin siya. Reptiles and birds of the sky. Merong unclean birds. Yung mga yung mga vultures, may mga unclean birds. Pero kaya ang sabi niya dito, certainly not, sir. For never have I eaten anything profane and unclean. Profane and unclean, yung akatartos, tsaka yung koino. So, the voice spoke to him again a second time, "What God has made clean, you are not to call profane." Merong utos, brother, than mar. Nagkamali si Pedro, kaya nga, tinatama siya ng Diyos. Hindi mo sasabihin na pareho silang tama. Hindi pwede maging parehong tama yung may contradiction. Di ba? So, yan, logic yan, di ba? Hindi pwede maging both tama ang may contradiction. So, pinapakita dito na nilinis na ng Panginoon ito. Bakit? Dual lang dual lang application to. Nilinis niya ang pagkain, nilinis niya yung mga hintil. Kasi dati unclean yung mga hintil. Ceremonially unclean yung mga hintil. So, thank you so much. Ngayon, bakit kailangan niya linisin pati yung pagkain? Para yung gospel, maitahi siya. It could be woven na neatly, ng maayos sa lahat ng tao, kasama sa pagpasok ng gospel of Christ sa mga hintil. So kapag hindi niya tinanggal pag hindi niya tinanggal tong dietary law, magiging hadlang to sa pagpasok ng kanyang gospel. So kaya ang importante dito, maintindihan natin bakit kailangan i-abolish yung dietary law. It was already fulfilled in Jesus Christ. Sabi sa 11:3 ng Acts, you enter the house of the uncircumcised, referring to pagan or Gentile people, and ate with them. Hindi lang kay Cornelius. We ate with them. Kasama pati si Cornelius dyan. So, bawal na bawal sa kanila yun. Even makipagsalo lang sila, kahit iba yung kinakain nila or the same table, bawal yan. Bawal. So, pero kailangan gawin ng Diyos to, kailangan gawin para maipasok yung gospel sa kanila. Kaya sabi dito sa Acts 10:28, sabi dito, and said to you know that it is unlawful for a Jewish man to associate with or visit a Gentile. But God had shown me that I should not call anyone profane or unclean. So bawal sa kanila, tinanggal na ng Panginoon Kristo. Sana may time pa ako sa Ephesians 2. Punta tayo sa Ephesians 2, mga kapatid, no? Sundan niyo ako, mga kapatid. Sabi dito, He created one new man, so one new man in Jesus Christ, so sabi dito, hinahanap ko so sabi dito, yung dividing wall itinanggal ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang holy blood. Ang galing, no? Powerful talaga yung holy blood of Jesus Christ to create for himself one new person. Yung one new person na to is wala ng distinction between Jew and Greek or Jew and Gentile, but it is a corporate body of the church. That is the church of God.
That is, of course, the Catholic Church. So, wala na yung dividing wall. Yung nagdi-divide sa kanila is yung law. And one of the laws na nakakapag-divide sa kanila is yung dietary law. Yung strictness of the dietary law. Bakit kailangan tanggalin tong dividing wall? In order to penetrate the Gentile nations of the gospel of Christ para maligtas ang mga tao. Hindi na sila unclean. They were made clean by the blood of Jesus Christ, Brother Denmar. So yun, sana bumalik ka na sa totoong gospel, bumalik ka na rin sa Catholic Church, Brother Denmar. Hindi ka nahihirapan sa stand mo. Okay, so tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Denmar ng SDA, 7 minutes. Your time starts now. Okay. Brother Noel, sinasampalatayanan mo ba na lahat ng ipinako sa krus ay hindi na dapat sundin? Yes or no? Yes, yung mga pinako sa krus, hindi kasama dyan ang moral law. Baka sabihin mo kasama dyan yung moral law. But kasama dyan definitely yung dietary law as specified. There is a seed. Colossians 2:16, bro. There is a seed. Matibay yan. Salita ng Diyos yan. Scripture is the word of God, sabi mo. Okay, next question. Sabi mo, lahat ng ipinako sa krus ay wag na nating sundin. Tanong ko sa'yo, dahil ang Panginoong Hesus ay ipinako din sa krus, so wag na natin siyang sundin. Yes or no? That is non-sequitur siya. You know, so Objection? objection, Mr. Moderator? Nauna si Denmar, bro. Anong objection natin? Categorical question must be answered categorically. Okay. So, ito yung sa yes or no, no? Kasama ba dun si Cristo? Bro Noel, counter objection, meron ba? A counter objection ko, that is a policy of non-sequitur. Yung ano niya, yung logic niya iba do sa conclusion. Okay. So he has to rephrase his question. Okay, so ganito mga kapatid ha. Sa question kasi ni Brother Denmar, hindi naman ako judge dito kung that is true or not. Pero doon lang ako sa yes or no, Brother Noel. Pero pwede kang mag-explain ng 10 seconds kung bakit. Sige, mag-yes or no ko. Okay, ano muna? No. No, proceed. Kasi yung si Christ, kaya nga siya dumating para siya na ang magbibigay sa atin ng new law. Sabi niya, I have a new command. Sabi niya, bear each other's burden. Ibig sabihin, love one another. This will fulfill the whole law. The entirety of the law is fulfilled Next in question. loving your neighbors. Okay, next question, Brother Noel. Okay. So, susunod kong tanong, dito sa Gawa Gs, sabi mo, kasama sa ipinakita kay Pedro, yung baboy. Tanong, kung nilinis na ang baboy, kumain ba si Pedro ng galing sa kumot? Yes or no? Kasi yung galing sa kumot, brother Denmar, you have to, and this is a vision. This is a trance, you know. So, kahit gustuhin niya kumain, hindi niya makakain yung trance yun eh. You know, but ang fulfillment niyan, bro, sa pagkain, dun sa Acts 11:3, na kumain siya sa hapag ng mga hintil. Yun ang fulfillment niya, brother Denmar. Okay. Context. So, next question. So, dahil hindi nakakain si Pedro doon sa kumot, ina-affirm mo ba yung sinabi ni Pedro na kahit kailan hindi siya nakakain ng karumal-dumal? Ina-affirm mo ba yon? Yes or no? Ina-affirm natin yan kasi sa maling pagkaunawa nga niya dito, sabi niya kahit kailan, kasi nasa Jewish faith pa siya nun eh. Kaya nga nag-iba yung stance niya. Yung stance niya nag-iba. Kumain siya sa Acts 11:3. Kumain siya, hindi na trans yun. Literal na siya kumain. Okay, next question. Saan natin mababasa na nasa Jewish faith pa siya? Hindi ba tapos na ang Pentecostes? Yes. At
siya'y tagasunod na ni Jesus nung siya'y tinawag bilang apostol. Hindi ba? So, ibig sabihin, Brother Noel, saan natin mababasa yung conclusion mo na nasa Jewish faith pa siya? Chapter and verse. Ito yung chapter 10 verse 28. Ang sabi niya dito, as he said to them, Peter said to them, you know that it is unlawful for a Jewish man, he talking about himself, to associate with or visit a Gentile. But God has shown me that I should not call any person profane or unclean. Tinuruan siya ng Panginoon sa Kristo kasi during this time of conversion, unti-unti silang nagbabago. Unti-unti, bro. Hindi Okay, next question. Sabi dito, Brother Noel, at sa 27, at habang nakikipag-usap siya, pumasok sa kanyang pumasok, no? So, ito, yung verse 26, 27, 28 na nasa gawa, Jace, ina-affirm mo din ba na ito yung kahulugan ng vision ni Peter? Yes or no? Yes, kaya nga. Yes, kaya nga sabi ko kanina, kung nakinig ka, dual ang application yan. Yung Gentile, he made unclean, and also the diet, the foods are made clean by God. Sabi, do not call anything unclean that was cleansed. You know, so sabi sa Romans 14:20, sabi doon, all food is clean by the Lord Jesus Christ. Okay, now, punta tayo dito, Brother Noel, Isa kang nurse, di ba? Paki-affirm nga para hindi ako ma-strawman. Di ba nurse ka, Brother Noel? Yes, I'm a nurse by profession, a registered nurse in United States saka sa Philippines. Okay. Eto. Base po dito, kapatid na Noel, ang pork ay sabi dito, magkakaroon ka ng hepatitis. Meron siyang bacterium na Yersinia. Meron din siyang trichinosis, na nagkukos ng muscle pain and fever. At merong tapeworms, mga bulate, na nakaka-infect sa tao. So ngayon, ang sabi mo, ang lahat ay nilinis na. Tanong, yung baboy ba, Brother Noel, na napakaraming bakterya at uod at nagkakasakit yung tao, yan ba yung maituturing mong malinis na? Yes or no? Yes, malinis siya. Kasi ang sinasabi mo, bro, infected animal. Ay, magkaiba yung edibility tsaka inability. Yung edible, pag sinabi mong edible, food siya. Magkaiba yung clean at unclean sa Leviticus 11, it refers to ritual or ceremonial uncleanness. Yan ang sagot natin dyan. Napakalinaw niya, magkaiba yun. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother Noel, birang negatibo mga kapatid, sa ating topic patungkol dito sa the dietary law, Leviticus 11 are still binding to all Christian today. Brother Noel, bilang negative, your time starts now. Ito po si Noel Perfecto ng Catholic Church sa ating final conclusion at napakadali, no? Kasi nakita natin na yung dietary law indicated in Leviticus 11 was never reiterated in the New Testament. Actually, it is abolished and abrogated by God Himself. You know, so while hindi na siya binding. Pag sinabi nating bindings, it is obligatory by its legal claims sa lahat ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, kasama yan sa ating justification. You know, kasi kung yan yung nag-unify. Kaya pag hindi na siya binding, hindi na siya pinatutupad. Ang hirap ng the burden of proof ni Denmark, sa buong debate natin, wala siyang na-prove.
Wala siya na-improve. Kundi nag-argumento lang siya sa akin. Magkaiba yung argumentative ka, magkaiba yung may seed. Dapat may seed ka. Everything that you say has to be, there has to be a seed from Scripture. Ang dami nating seeds na ibinigay sa kanya. Now, yung huling tanong niya, natatawa ko. Sabi niya yung may infected pork. Siyempre, kahit sa Philippines o dito sa US, meron tayong regulatory bodies. Ibig sabihin, tinetest yan. Kahit na ang isang baka, kung siya ay infected, kahit yung may swine flu, yung mga chicken and everything, kung may infected siya, para kay Brother Denmar, pwede pang kainin. Hindi pwedeng kainin. May sakit yung animal eh. Pero hindi ito ang topic natin. Sabi, klinaro na natin. Ang topic natin, yung unclean tsaka clean. Ceremonial clean. Ceremonially clean at ceremonially unclean sa Leviticus 11. Magkaiba siya. Yung edibility, yung whether it's edible or toxic, hindi yun ang topic natin. Ang topic natin is clean and unclean. Okay. So, nakita natin na hindi na kaya ni Brother Denmar tindigan yung kanyang affirmation. Affirmative siya eh. Sana meron siyang kahit na isa man lang seed, wala siyang isang seed. Ang seed niya is argumentation. Ang argumentation will not take you to anywhere. Manalo ka siguro sa words, pero yung truth dapat makikita natin sa Bible itself. So sa 1 Corinthians verse 8, chapter 8. So, sabi ni dito sa verse 4, so then, about eating food sacrificed to idols, we know that an idol is nothing at all in the world. So makikita natin na hindi na talaga binding, even yung sa Acts 15 na First Council of Jerusalem, sabi doon, bawal yung pero sinabi ni kasama si Saint Paul sa Council of Jerusalem, kasama siya doon. Siya yung pinagbigyan rin ng sulat ni Saint James para i-disperse sa Gentile nation. Pero ang sinasabi niya dito about eating food sacrifice, we know that an idol is nothing. So wala siyang saysay. Sa verse 8, ang sabi dito, but food does not bring us near to God. We are no worse if we do not eat, and we know better if we do. Inano tayo ni Brother Denmar dito, inobject tayo. Hindi pa raw niya nilatag. So hindi na niya na rebat man lang. So ibig sabihin dito, hindi na binding ang dietary law. Ang sabi dito, sa 1 Timothy 4, sabi dito, sa verse 3, they forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who knows the truth. So makikita natin dito na hindi na talaga binding yung sinasabi ni Brother Denmar na binding. Hinahanap ko ngayon sa Hebrews 13, kung mahanap ko, na sinabi doon na hindi inabolish na ni God yung inabolish na niya yung dietary law. So dito sa Romans 14:14, ang sabi dito, I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus Christ, that nothing is unclean in itself, Brother Denmar. Diyan ating final conclusion. God bless. Final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na the dietary law in Leviticus 11 are still binding to all Christians today. Brother Denmar, your time starts now. Ating napatunayan po ang ating proposisyon. Bakit? Dahil mismo yung papakulo ng Roman Catholic na si Pedro ay hindi kumain ng karumaldumal. Sabi niya, kumain
Si Pedro, tanong ko sa'yo, ano ba kinakain ng hintil? Baboy? Nakita niya lang, nabasa niya lang na nakikain, nakasama yung mga hintil si Pedro. Inisip niya baboy na. Wala namang nabasa. Ang tawag doon ay sadducees. Eh, sino maniniwala sa ganyang interpretation? Oh. Eh, nakita nga natin na ang sabi doon sa Aklat ng Mga Gawa, no, ay minabuti ng Espiritu Santo. Ano ba ang gawain ng Espiritu Santo? Yun ang magpaalala ng mga bagay na itinuro ng Panginoon. Juan 14:26. Oh, ano ang itinuro ng Panginoon? Yung hindi niya sinira, hindi niya inabolis. Ang alin? Ang dietary law. Kaya maliwanag doon eh. Even si Pablo na nasa Acts 15, ano ang sabi ni Pablo? Dito sa Ikalawang Korinto, 6:17. Sabi dito, mga kapatid, Ikalawang Korinto 6:17. Ikalawang Korinto 6:17. Sabi dito, magsilayo nga kayo. Yan di ba? May nilalayuan eh. Ano? Sabi dito, mga kapatid, lumabas kayo sa kanila, tumiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong umipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Hindi ba't ang utos sa Levitico 11? Huwag lang kumain, kundi ang bilin, huwag ring humipo ng baboy. Diba? Nasa Levitico 11 po ito. Ang mahirap kay Brother Noel, hindi tinitignan ng context. No? Sa Greek po nito, mga kapatid, is to take hold, to participate, no? Ano nakalagay dito? Yan ay pagsubo, no? Yung ipinapasok sa bibig. So, dito, yung Greek nito, yung tawag dyan, na nandiyan sa Ikalawang Korinto 6:17, nagpapatunay na yan ay reference sa Levitico 11. No? Kaya naman dito, bago dumating ang Panginoon, sabi diyan sa Isaiah 66, yung kumakain ng baboy ay mapupunta sa iisang wakas. Ay maliwanag, bago dumating ang Panginoon, yung mga kumakain ng baboy pupunta sa isang wakas. Eh bakit naman sabi ni Brother Noel, no, ay meron naman daw edible? Saan mo nabasa? Naku, wala nang time eh. Saan mo nabasa na yung baboy ay pagkain? Kahit balik-balik na rin ko tong Bible ko, wala akong makikita. Kaya dito po sa tagpong ito, mga kapatid, ang ginawa ni Brother Noel, cherry-picking policy, no? Ano pa? Yung kanyang ginawa. Hindi lamang cherry-picking policy, kundi ang ginawa niya pa ay nag-red herring. Bakit? Kasi isipin po ninyo, kahit yung sa Mark chapter 7, hindi usapin ang dietary law. Ang usapin doon, yung tradisyon ng mga Pariseo. Kaya may maliwanag na panawagan ang Panginoon. Doon sa Ikalawang Pedro 1, diba? Sabi doon sa ating binabasa kanina, hilibas an example. Ito, babasahin ulit natin. Hilibas an example. Sabi dyan ni okay. Running time naman yan eh. Okay. Sabi dyan ni Peter, no? Si Peter mismo, yung papakuno nila, ito sabi ni Peter,
No? For this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example that you should follow His footsteps. Oh, ang Panginoon sa Kristo ay hindi kumain ng karumal-dumal. O, ano kinakain ng Panginoon? Isda, tinapay, ay sayang. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin mga kapatid. At before natin na-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat. Mauna si Brother Denmar, bro. Salamat, bro. Okay, unang-una, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. Purihin, duwalatiin at ibalik ang lahat ng karangalan sa three heavenly great powers in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, pinasasalamatan ko rin kayo, lalo na sa ating mga kapatiran na patuloy na nanonood sa atin sa YouTube, at yung mga kapatiran natin sa 3A Media na pinangunguluhan ng ating President Brother Arnold Sabusay, ang ating head coach Pastor Chris Bacalares, ang ating head sa debating committee Brother Jerry Laig, at sa aking mga officers dito sa Luzon chapter. No? So, ayan. So, mga kapatid, nagpapasalamat din tayo siyempre do sa ating long-time friend, Brother Noel Perfecto. Yan. So, isa lang po ang taong perfecto. At naniniwala ako si Brother Noel yun. Kaya, isa lang ang perfecto. Yun ay si Noel. Ayan, no? So, salamat din sa ating hindi bias na moderator, Brother Rasha, kahit kailan. Maraming salamat sa pagiging moderator, streamer, and aming non-SDA manager. Sertifikado yan. Ng Dr. Rocky Tulog, no? Ayan. So, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Gaya po ng aking sinasabi, mga kapatid. Tayo po ay patuloy na sumampalataya sa misteryo ng ating pananampalataya. Si Jesus ay namatay. Si Jesus ay muling nabuhay. At si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay maganda na dahil si Jesus ay malapit nang dumating. Ang inyo po maliit na likod, Brother Denmar Santiago, nagpapasalamat sa inyong patuloy na panonood dito sa Russia TV. Pagka kayo may debates, tawagan nyo lang si Brother Russia. Back to you, Brother Russia. Okay, at syempre bro Noel, pasalamat din bro. Ayun, thank you Father Denmar. Okay, una kong pasasalamatan ng Panginoon Kristo sa kanyang mga biyaya sa atin lahat, ano. So, at kalawa kong pasasalamatan si Brother Rasa sa kanyang programa, sa kanyang pagmo-moderate. Siyempre, family time naman ngayong gabi, pero talaga nagsasacrifice siya. Tapos sa aking kaibigan na si Brother Denmar, from SDA, no. Salamat sa iyo sa magandang talakayan natin ngayon, no? Walang personalan talagang discussion lang, doon lang sa doon lang sa topic, So, napakaganda at napaka light sa puso, So, walang ad hominem. So, at sa lahat ng nanood, whether you agree with me or you disagree with me, you have to choose for yourselves, at saka syempre ang gusto mong mangyari sa buhay mo is you glorify God in whatever you think or whatever you do it in faith, So God bless sa lahat. Thank you. Okay, at Russia TV gusto din magpasalamat mga kapatid sa lahat ng support at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa durang ito, nandyan si Denmar ng STA mga kapatid at Brother Noel ng Catholic, at pwede nyo akong gamitin as moderator sa yung pag-usap kasi sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform. Siyempre mga kapatid, you can follow them. Gusto nyo magsuri sa SDA, nandyan si Denmar, si Brother Noel din ng Catholic mga kapatid.
At dito din sa aking Facebook, Russia Vista, dahil dito ako laging nagla-live mga kapatid. Sa ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon mga kapatid. So, maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore.